Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Kapayapaan po ng Diyos ang parating sumating po mga kapatid. Ako po yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman ng Karunungang Katoliko. At ngayon po sa ating Doctrinal Talakayan with Kaburnok, meron tayong isang sasagutin na isa nating kapatid. Kaya hindi ko na po patatagalin. Let's all welcome Kaburnok ng Factbusters PH. Hello po, magandang araw po Kaburnok. Hello kapatid na Gabriel at sa mga manonood mo dito sa ating program. Ano bang meron dyan kapatid na Gabriel? Yes po, merong kapatid natin na naguguluhan daw siya. Ayan, so basahin ko na po yung kanyang comment. Comment ni kapatid na Melvin Canyon Aceveda. Medyo malabo lang po sa akin, Brother Gabriel and Kaburnok, maaari po bang pakipaliwanag ang Isaias 44:9 hanggang 20? Medyo naguguluhan lang po ako kasi binanggit po dito na yung sa 13 muna, yung sinite niya yung 13. Ang karpentero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy, ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. And then, ipakipaliwanag na rin po, ipakaulugan po ng mga talatang nakapaloob sa Isaias 44:9 hanggang 20. Po, maraming salamat po sa ikaliliwanag ng paksang ito para po sa akin. Yung kanyang tanong ay tungkol nga sa Isaias 44:9 hanggang 20. Grabe, mahaba masyado yan. Sige nga, basahin nga natin yan, Brother Gabriel. Sige po, ito po yung nakasulat po sa ni Isaias. Simulan ko na po sa 9. Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat. At ang kanilang mga bagay na kinaluluhuran ay hindi mapapakinabangan at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita o nangakakaalam man upang sila'y mga pahiya. Sino ang naganyo sa isang Diyos o bumuo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anuman? Narito, ang lahat niyang kasama ay mga papahiya at ang mga manggagawa ay sa mga tao. Mapisan sila, magsitayo sila. Sila'y mga tatakot, sila'y mga hihiyang magkakasama. Ang panday-bakan ay gumagawa ng palakol at gumagawa sa mga baga at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok at ginagawa yaon ng kanyang malakas na bisig. Oo, siya'y gutom at ang kanyang lakas ay nawawala. Siya'y hindi umiinom ng tubig at patak. Ayan. Nag-uunat ang anuwagi ng isang pising panuka. Kanyang tinatandaan ng lapis, kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kanyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. Pumuputol siya sa ganang kanya ng mga sedro at kumukuha ng puno ng roble at ng ensina. At pinatitibay sa ganang kanyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Siya'y nagtatanim ng puno ng abeto at yaoy kinakandili ng ulan. Kung magkagayoy inalaan sa tao upang ipanggatong at kumukuha siya niyaon at nagpapainit, oo, kanyang pinaliliyaban yaon at ipinagluluto ng tinapay. Oo, kanyang ginagawang isang Diyos at sinasamba. Ginagawa niyang larawang inanyuan at pinagpapatirapaan. Kanyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy. Ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne. Siya'y nag-iihaw ng iihawin at nabubusog. Oo, siya'y nagpapainit
at nagsasabi, aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy, at ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos. Sa makatuwid bagay kanyang larawang inanyuan, kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba at dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Hindi sila nakakaalam o nagsisigunitaman sapagkat ipinikit niya ang kanilang mga mata upang sila'y wag mga kakita at ang kanilang mga puso upang wag silang mga kaunawa. At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman o unawa upang magsabi, aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy. Oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon. Ako'y nag-ihaw ng karne at kinain ko. At gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinakakasuklam-suklam? Magpapatira pa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? And then last one, siya'y kumain ng abo. Iniligaw siya ng nadayang puso at hindi niya mailigtas ang kanyang kaluluwa o makapagsabi, wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay? Ayan. So, yan ang binasa ni Brother Gabriel, ang mahabang 9 to 20 ng Isaias 44. So, sa unang tingin, Brother Gabriel, ginagamit nila yan para sabihin na itong mga Katoliko, ina-associate nila dyan. Oo. Yes. Yan ang masaklap. Oo, napapansin ko yan sa iba eh. At lalo na sa kinote niya, yung verse 13. Oo, yung verse 13 na yon. Oh, di ba? So, talagang, ay nako, Brother Gabriel, paulit-ulit na naman tayo dyan, Brother Gabriel, di ba? Yes po, yes po. It's obviously speaking, patungkol yan sa ano na naman larawang inanyuan nating mga Katoliko na tayo daw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. O, ngayon, kapatid na Gabriel, basahin nga natin itong nasa Isaias 44:9, pero ibahin natin yung salin. Basahin mo nga yung nasa Magandang Balita, Biblia, Brother Gabriel. Ganito po nakasulat ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy, ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang rebulto. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Okay, so sa 13, gumawa siya ng rebulto. Ayan. O ngayon, sa verse 9, ano ba itong rebulto? Basahin mo nga yung verse 9, kapatid na Gabriel. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinahahalagahan. Mga Ayun. ulag. Yes po. Ayun, so klarong-klaro yung tinutukoy pala na ginawang rebulto ay isang Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan pala yung tinutukoy. O kaya nga sa ibang salin, sa salin na binasa, yung ang dating Biblia, larawang inanyuan. Pero Diyos-Diyosan yun. Bakit naging Diyos-Diyosan? Kasi nga, dito sa verse 17, basahin nga natin yung verse 17 uli, kapatid na Gabriel. Kung ano yung ginawa doon sa inukit na kahoy, ginawang rebulto. Opo, eto na po. Sa Magandang Balita, Biblia, ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. O, klarong-klaro, yung mga Katoliko ba, ganyan? Sinasabi doon sa rebulto, o ikaw, rebulto, iligtas mo ako dahil ikaw yung Diyos ko. Hindi naman ganun eh. Walang ganun, kapatid na Gabriel, di ba? So, klarong-klaro, hindi pwedeng i-associate ito sa mga Katoliko. Kaya nga, tinatawag dyan, fallacy of false analogy. Ayun. Fallacy of false analogy yan, kapatid na Gabriel. Bakit? Para kay sino ba itong nasa Isaias 44? Sino ba yung pinagtutungkulan nitong Isaias 44:9 hanggang 20? Itaas natin, kapatid na Gabriel, sa versikulo 1, pakibasa. Sinabi ni Yahweh sa Israel, ikaw na lingkod ko, ako ay pakinggan, lahi ni Jacob, bayan kong hinirang. Ayan, klarong-klaro. Mga Israelita pala yung tinutukoy dyan Kasi nga, sila ngayong binigyan nung utos, sa 10 utos, kapatid na Gabriel, na bawal sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. Diba? Oo. Sila pala itong tinutukoy sa Isaias 44:9 hanggang 20. At hindi din tayo matataba ang mga Katoliko dyan, Brother Gabriel. Kasi nga, yung mga rebulto ng mga Katoliko, Brother Gabriel, di naman natin sinasabing
ikaw ay ang aking Diyos. Wala namang ganun eh. Yes po, Kabornok. Kasi nga, yung criteria para matawag mo siyang Diyos-Diyosan, ano ba? Una, basahin natin yung uli doon sa 17, verse 17. Ilagay natin sa screen yan. Yung sabi, yung criteria, yung sinasabihan mo yung rebulto na iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Wala naman ganun sa Katoliko, Brother Gabriel. Walang ganun. At saka, isa pa, basahin natin yung definition ni Apostol Pablo sa Diyos-Diyosan sa unang Korinto 8:4. Pakibasa, kapatid na Gab. Ito po ang sabi po sa 8:4 tungkol sa mga pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan. Alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos. Ngayon, ilipat natin sa ang dating Biblia. Ano bang sabi? Sa ang dating Biblia naman po, ganito ang nakasulat, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan. Maliwanag, kapatid na Gabriel. So, yung mga Katoliko, hindi naman Diyos-Diyosan yung ating mga rebulto. Kaya nga, sabi nga natin, dalawa kasi yung uri ng rebulto. Yung isa, yung rebulto na Diyos-Diyosan, at yung isa naman, yung tinatawag nating sacred images, sacred icons. Diba? So magkaiba yung dalawa na yun. Diba? So mali yung interpretation. Sa atin. Oo, yung interpretation na gagamitin yung talatang Isaias, 4:9-20, ipupukol sa mga Katoliko. Mali yun. Kasi nungalingan yan, gusto lang nilang manira. Yun ang ating masasabi. Kapatid na nila. Amen. Ayan. So, I hope, kapatid na Nelvin, Canyon, Aceveda, naging malinaw po sa inyo ito pong talata na to, no? Unang-una po sa lahat, yan po ay ang kausap ng Panginoong Diyos dyan, yung mga Israelita, no? Na gumagawa ng Diyos-Diyosan. So, next is hindi po yan para sa ating mga Katoliko, hermeneutically speaking, at hindi din po guilty until now ang Iglesia Katolika patungkol dyan. Dahil alam natin na yung Kristo natin may kabuluhan. No? At sa ibang salin nga naman nung unang Korinto 8:4 sa sambayan ng Pilipino, ang nakalagay naman doon, yung Diyos-Diyosan, yung mga bagay na walang pag-iral o hindi umiral. Alam natin po na umiral po ang ating Panginoong Hesukristo. So yung sacred images po natin, hindi natin yung ginawa para sambahin natin yung sacred images per se. Kundi, yun po ay ginawa para maging pagpapaalala po sa atin. At yung pinakabinibigyan natin ng pagsamba doon, hindi yung rebulto or sacred images per se, but yung nire-represent niya, which is yung mga santo or yung ating Panginoong Hesukristo. No? So depende pa rin din yan sa context, which is hindi din alam ng mga kapatid nating protestante. Kasi ang alam lang nila is pagbintangan po tayo ng pagbintang. Pero tayo po as a Catholic, alam natin may kabuluhan ng Panginoong Hesukristo. Alam natin nag-exist ang Panginoong Hesukristo. So, ayan po. Maraming salamat sa Diyos. Ingatan naman po kayong parati, no, kapatid na Nel. At gayon din naman po, mga kapatid kong Katoliko, salamat po sa panonood po dito po sa ating Doctrinal Talakayan. Ako po yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman, together with my partner, Kabunok ng Packmasters PH. Ingatan naman tayong parati ng ating Panginoon. Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I